John 4:10 says, Jesus answered her, "If you know the gift of God and who it is that asks you for a drink, you would have asked Him and He would have given you living water." Ang water ay simbolo ng Word of God. So I charge you rin na mahalin mo ang salita ng Diyos bago ka matulog at paggising sa umaga. Okay? Bakit napaka-importante ng Word of God? Kasi pag may word ka na pinangahawakan sa puso mo, ano mang gusto mo at anong problemang dumating sa sarili, sa buhay mo, sa negosyong ito, lahat yung mapagtatagumpayan. Because in the Word of God, you will find solution. Unang-una, makukuha mo sa Word of God peace, direction, instruction, guidance. Ang dami, lahat. Kaya nga, it's really important na may attitude kay Koal. Hindi, yung Word of God, gitipigan yun mo sa imuhang kasing-kasing. Kasi lahat pwedeng mawala sa iyo eh. Pero kapag may Word of God ka, it will keep you trapped. May mga taong ay talagang nalunos yung buhay nila kasi siyempre naunlod, di ba? Pero uba nabuang gani. But because kung ang favor ni Lord naa sa imuha, wala kayo dapat kahadlukan. Love the Word of God. Okay? Asa na ako? So gaya na ng sabi ko kanina, ang salita ng Diyos ay nagsisilbing guide at pag-asa tuwing hopeless na ang sitwasyon. Okay? Ang Word of God ay nagpo-comfort, nagpapagaling, nagbibigay joy, peace, and prosperity. And the Word of God is full of wisdom. So importante na meron ka nun as you are the owner of this business that you can share it to everyone. Kasi kapag lahat ng tao, lahat ng worker dito may Word of God, bisa pag aringit ka, diba? Nagsabay ng aringit, but because na kay Word of God, ingon ng Word ni Lord, kanang ayaw kasuko, diba? Lahat papanatag. Ganun kaganda. Imagine a business na puro tanan, puro aringit, diba? Wala, magdarabig na siya o kanang, yung panila, kadimalasan. Ganun. Right? So, love the Word of God. You do your devotion daily. Wag mo, kahit gano'n ka busy, damo ka ng mga orders, karong adlaw, always prioritize the Word of God. Your daily work with the Lord. Ang next natin ay coins. Okay. Baka mo itong coins. Ayan. And Deuteronomy chapter 8 says, "But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth and so confirms His covenant, which He swore to your ancestors as it is today." Ang coins ay nagsisimbolo ng prosperity. But para sabihin ko sa iyo, ang prosperity ay hindi lang pera-pera. Pag may peace ka, you are prosperous. Kapag may happiness ka, you have joy inside, you are prosperous. Kasama na rin yung pera. Okay? At ang ability, yung ability na magkaroon ka ng business, kung paano mo ito palalaguin, okay? To get job or to be rich ay galing kay Lord. Hindi naman tayo makakapag-isip ng ganito, paano, anong magandang ideya or ganito kung wala si Lord. Diba? Hindi galing kay Lord. So if you want God, kung gusto mo dahil ang musmuda ko, pag yung siya na imuhang negosyo, o bisaging ano siya ka-space, pero alam mo yung product mo umaabot sa kung saan-saan. Diba? Kung gusto mo i-prosper ka ni Lord sa financial aspect mo, honor God in your income. Paano mo yung honor si Lord sa income mo, ibalik mo yung 10% sa Kanya. Start by then. Start siya sa pinaka-ano. Ako mahilig ako sa accountant na to, accounting. Gusto. Kasi ayoko na may nawawalang piso o sintabo kay Lord. Bahala na maghinubra kong hatag sa iyaha. Kasi alam yung pag may tinanim ka talagang aani ka eh. You have that confidence na bisang pag it's a bad day, kulang ang customer karon, di ka maburi kay alam mo binalik mo kay Lord eh. Siya ang bahala, 'di ba? So ganun siya. Amen. Okay? And you honor God with your income, ibalik mo yung para kay Lord, and you will see tithes pa lang 'yun. 10% of your sa imong kinitaan babalik, and then you want multiplication, do other givings like offering and everything, and you will see kung paano palalaguin ni Lord ang business. Okay? Pag nakita ng Diyos na even sa maliliit mong kinitaan, binabalik mo yung portion niya, makikita niya na kaya ka palang pagkatiwalaan sa malalaki. Diba?
So then He will grant it according to His will. Okay, pag nakita niya na kinisirinaling ka na, kung ano yun siya, mapagkahatiwalaan sa maliliit na bagay, 500,000, 100,000 lang muna. Tingnan natin kung mapagkakatiwalaan pa siya sa 100,000 na income. Pag napakita, na-prove mo yung kay Lord, then He will able you to gamang kaniya. Kasi nakita nga si Lord sa atong heart, sa atong motive, kung yung sa natong pag-manage ang iyahang pinagkatiwala sa ato. Kasi pag hindi ka napagkakatiwalaan sa maliit, paano ka pagkakatiwalaan sa malaki? Kasi pag lumaki na, baka mawala ka. Kaya minsan, maintain tayo dun sa status ko na yun eh. Diba? So if you want prosperity, then honor the Lord with your income. Okay? Because Psalm says, that God delights in the prosperity of His children. Natutuwa ang Diyos na makita kang umulad. So ipakita mo lang talaga sa Kanya, Lord, try me, mapagkakatiwalaan ako. Okay. Sabi ni Lord, then I will entrust everything unto you. Okay. This bigger. Pagligtas ng kaluluwa. Sapagkat ang Lord at ang Savior ng Panginoong Jesus, okay, ito ay nangangahulugan na kapag tinanggap mo na si Christ, okay, you have surrendered your life to Him. Ibig sabihin, pagmamay-ari ka niya. Ibig sabihin, kung pagmamay-ari ka niya, walang ibang pwedeng gumalaw sa'yo. Na kahit anong kadimalasan yan, or demonyo man yan, or kahit na ano. Okay? Lahat ng pagmamay-ari mo, responsibilidad niya. Responsibilidad ni Lord na proteksyonan ka kasi Kanya ka. Pero kung hindi ka Kanya, bilis lang. Bilis lang. Masaya at mapayapa ang isang negosyo kung ang may-ari at ang buong mga worker dito ay kinikilala at ino-honor si Lord. Okay? Kung ang bawat member, bawat worker dito, okay, may personal na relationship kay Lord, umaayos ang lahat. So you as the owner should be the one, di ba, ikaw ang light, ikaw din ang salt, mamaya salt pala, ikaw ang light. So you bring the word, you bring light into this business para maging maayos lahat ng proseso nyo. Okay? Kasi ang negosyo pwedeng mawala. Diba? Pwedeng mawala. Paglipas ng panahon, ngunit ang Diyos lang ang may kakayanan na i-preserve ito. Okay? Si Lord lang ang may kakayanan na gawin itong iba sa iba. Maraming mga miltihan diris na bal. Diba? Pero si Lord ang may kayang palaguin ito. Okay? Asa na tayo? Wine. So, salt tayo. Okay, ang salt. Anyway. Matthew 5:13, you are the salt of the earth, but if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled by men. Salt has the power to transform. Kahit isang di malasang ulam ay magkakalasa kahit sa kapirasong asin. And salt also preserves. Walang ref nung time na yun, pero yung salt yung nagpe-preserve. Rinalin, God called you to be the salt of this deteriorating world. Okay? Sa mundong parang nagiging normal na lang ang siraan, diba? Normal ang chismisan, normal ang libakan, parang nagiging normal na lang ang awayan o kompetisyon. Naway maging salt ka o preservative ka ng good image and good relationship within this company. O, di ba company na? Within this business, mapaloob man o sa labas. Kung may hindi man magandang pagkakaunawaan, minsan may mga ganun may mga conflicts, di ba? Be the salt. I-preserve mo anong dapat i-preserve. You protect the good welfare of this business. Wag niyong hayaan na haluan ng kung ano-anong mga wickedness. Okay? Laging pairalin ang love among you, unity and peace sa inyong lahat. And always win relationship over arguments. Okay? Laging ipanalo talaga ang, sabi, makuha niyo, sige na kung lalis. Diba? You win relationship. Kasi at the end of the day, kamura gihapon mag-uban. Diba? So may this cafe mag-preserve sa mga good relationship. Okay? And let's go over to the oil. Ang oil ay
power. Diba? And anointing. At ang oil ay also symbol of the Holy Spirit. Kung ang isang tao ay tumanggap na kay Christ, the Holy Spirit is inside of her. Okay? A person filled with the Holy Spirit becomes strong, wise, and powerful. Okay? So, napaka-importante na sinasamahan ka ng banal na spirito araw-araw kasi ito yung magdadirect sa'yo, magbibigay sa'yo ng strength sa panahon na mura kag ma-down tungod sa sitwasyon. Hindi natin maiiwasan na may mga times nga dili maayo ang kita, may mga times nga kanang maayo, diba? Dili pare-pareha, but as long as you know that you have dedicated this, you have built this business all for the glory of the Lord, then wala kang dapat ipag-alala. Okay. Hayaan mo samahan ka ni Holy Spirit at hayaan mo sumama ka rin sa Kanya. Okay? So, let us now go to the dedication of this business. You personally will offer it to the Lord, and ang gagawin natin is you will repeat after this prayer, and then after that we will magkakaroon na tayo ng house blessing, and then spread natin yung mga ibang elements. Okay? Right? So, can you raise your hands and repeat after me with this prayer? Sabi mo, Panginoong Diyos, kinikilala kita na may-ari ng lahat. At ang lahat na na-acquire ko ay galing sa iyo. Buong puso ko pong ino-offer ang Amaga Cafe na ito at ang sarili ko sa iyo. Binibigyan kita ng authority na patakbuhin, kontrolin, proteksyonan, at pasaganain ang business na ito. Simula sa araw na ito, maging Panginoon ka at Diyos ng buhay ko. Tanggapin mo po, Panginoong Hesus, ang aking handog. Masiyahan ka nawa at maluwalhati sa negosyong ito. In Jesus' name. Amen. Let us pray. Panginoong Diyos, Ikaw ang may-ari at gumawa ng lahat ng bagay na ito na narito sa lupa. Kahit yung lakas at abilidad namin kumita ng pera at maging sa pag-acquire ng mga property ay galing naman talaga sa iyo. Kaya nararapat lang na unahin at i-acknowledge ang presensya mo sa lugar na ito. We acknowledge na walang ibang mananahan dito na spirito kundi ang banal mong spirito lamang po. At maging sa mga puso ng may-ari ng business na ito, pumasok ka at tumira ka, Panginoon. Ilapit mo sila sa paanan mo araw-araw, lubugin mo sila ng iyong banal na dugo, itago mo sila sa iyong mga pakpak. Kung meron ng mga plano ang pwersa ng kadiliman laban sa kanilang buhay at sa negosyong ito, ang habag at ang grasya na nasa presensya mo ay magsisilbing kanilang pananggalang sa lahat ng panahon. Lord, mag-assign ka ng mga anghel na nanggaling sa iyo na siyang magbabantay araw at gabi sa negosyong ito, sa building na ito, sa lugar na ito. Maging lahat ng mga ari-arian, Lord God, lahat ng mga materials, equipments na naririto. Maging ang kanilang mga bisita, ang mga customers ay mararamdaman ang pag-ibig at hospitality na galing sa iyo. Hindi lang po ito ordinaryo na negosyo, na business or na cafe, kundi ito ay magiging home na magbibigay ng comfort at healing kung meron mga nararamdamang mga sakit or stresses, karamdaman, at I pray na magsilbi itong liwanag kung panahon ng kadiliman man sa kanilang buhay. God, we thank you for your goodness and mercy that will follow this business and Rinalyn and her family all the days of her life until they dwell in the real house in your kingdom forever and ever. Amen. Right. So, spread mo ito. I will spread mo ito. And then ako spread ko ito. Sino pa ang, here, ikaw mag-spread sa oil. Let's say,